Magpapatuloy ang istorya kung saan na magkahawak ng kamay ang dalawa, kasalanan nito ng kanyang ate na di kaya na mapigilan ang sarili sa sobrang gwapo ng ating bida. Nang patuloy ang ginagawa nito nakakaiba sa kanyang kapatid nang biglang nagising ang bida sa pagkakatulog, pero naisip nito na ang nangyayari ay panaginip lamang. Dahil sa pag-aakala na panaginip lang ang lahat ay sinamantala na nga iyon ng bida at agad na pinatungan ang kanyang ate, habang ang kanyang ate ay wala na lang na nagawa kundi tawagin ang pangalan ng ating bida. Nang sinabihan ng demonyo ang bida na gawin na raw iyon sa ate niya sapagkat panaginip lang naman, dugtong naman ng anghel na di raw pwede na gawin iyon ng bida sapagkat ate raw niya iyon at napakabait raw nito sa kanya kung kaya na di niya pwede iyon na gawin. Nang sinapawan pa ng demonyo na panaginip lang raw ang lahat kung kaya na walang makakaalam sa gagawin ng bida, pero mariin naman siya na sinabihan ng anghel na wag iyon na gagawin. Nang di na nga sila pinakinggan pa ng ating bida at agad na hinalikan ng kanyang ate sa noo, pagtapos ay nakatulog ito na nagsasabing kahit raw sa panaginip ay di magagawa ng tunay na lalaki ang mag-take advantage. Habang ang kanyang ate ay nagulat na nakatulog ng muli ang bida, pagtapos ay napangiti ito at kinumutan na ang bida, nang biglang nagring ang phone ng bida. Sa narinig ay agad na kinuha iyon ng kanyang ate na may katakot-takot na muka, nang nagsaad ang nasa kabilang linya na nagsabing malapit raw siya sa bida at tanong pa nito na kung nakakainis raw ba siya para sa bida pero sobrang gusto raw niya ang bida noon pa. Nang nagsalita naman ang ate ng bida na nagsabing siya raw ang kapatid ng bida, sa narinig ay nag-hello naman ang nasa kabilang linya at nagsabi na siya raw ang kaibigan ng bida. Nang matigilan siya nang sinabihan siya ng ate ng bida na alam raw nito na 2 taon nang naghahabol ito sa nakababata niyang kapatid pero may sasabihin raw siya ditong isang bagay, ang kanyang kapatid raw ay di pwede na ma-inlove sa iba lalo na at high school pa lamang ito, kung kaya na sana raw ay sumuko na ang kanyang kausap at tigilan na ang bida, sabay patay nito sa phone para tapusin na ang tawag. Pagtapos ay napaisip ito na dapat raw na sa kanya lang ang bida at walang makakaagaw dito. Pagtapos ay hinalikan nito sa noo ang bida na nagsabing wala raw siyang paki kung abutin man ng matagal na panahon kaya raw niya na maghintay sa bida at sila raw ng bida ang magmamahalan sa bandang huli. Kinabukasan isang maaliwalas na umaga ang sumalubong sa ating bida, pagbangon nito ay naisip na nga lang nito na baka gutom lang raw ang nangyari sa kanya at sobrang hina raw ng kanyang katawan sa ngayon dahil sa ginawa niya na pag-inom kagabi. At magkasama raw sila ng kanyang ate na kumain kagabi at nagkaroon daw siya ng kakaibang panaginip, nang magulat ito nang makita niya sa kanyang leeg ang palatandaan ng ginawa sa kanya ng kanyang ate kagabi. Nang matigilan ito nang dumating ang kanyang ate na nagsabing gising na raw pala ang kanyang nakababatang kapatid, habang sa isip naman ng bida ay ito nga ay napapatanong kung ang nangyari raw ba kagabi ay di isang panaginip lang kundi totoong nangyari. Nang nagsabi ang kanyang ate sa likod na kung ganun raw pala na may allergic ang bida sa alak, sa narinig ay nagtataka na nga lang ang bida na allergic raw iyon, sa isip pa nito na amoy strawberry nga raw ang mga nasa leeg niya na halata namang lipstick. Nang matigilan ito nang nilapitan siya ng kanyang ate na nagsabing gusto raw niya na makita kung ano ang nangyari at gusto raw niya na makita kung seryoso raw ba ang allergy ng bida sapagkat doktor raw siya. Sa narinig ay wala na nga lang na masabi ang bida, nang nagsaad ang kanyang ate na halatang allergy raw talaga ang nasa leeg ng bida pero di naman raw ganun kaseryoso pero masyado pa rin daw na labis, kung kaya na sinabihan nito ang bida na mag-ingat at sa paaralan ay kailangan na walang makakita ng allergy nito. Sa narinig ay takang-taka na nga lang ang ating bida na allergic raw ba talaga ng alak ang nasa leeg niya. Nang matigilan siya nang sinabihan siya ng kanyang ate na siya raw ay dalubhasa at kailangan na raw na kumain ng almusal ang bida para na di ito malate sa kanyang school. Sa narinig ay naisip nga ng bida na kahit raw sinabi ng kanyang ate na allergy ang kanyang nasa leeg ay pakiramdam pa rin daw niya na may kakaiba. Nang lumipas ang ilang sandali ay nakarating na nga ang bida sa kanyang paaralan, nang nagtanong sa kanya si Longlong kung bakit raw ba ganun ang suot ng bida di raw ba na masyadong mainit ang damit nito ngayon. Sinagot naman siya ng bida na ang tunay raw na lalaki ay di takot sa init ng araw, sa isip pa nito na nagsuot raw siya ng ganun para matakpan ang allergy na sinasabi ng kanyang ate. Nang matigilan ito nang may bigla na lang na humawak sa kanyang damit na nagtanong kung ito raw ba si Zhang Hao ito raw ba ang nagpaiyak sa kanilang kapatid. Subalit wala namang katakot-takot na tinignan siya ng bida at inutusan nito ang lalaki na alisin ang kamay nito sa kanya.
Dahil di pa nga rin ng lalaki inalis ang kamay nito ay hinawakan na nga ito ng bida at pinaikot-ikot sa kawalan gamit lamang ang isa niyang kamay dahilan na natamba ang lalaki sa lupa. Sa nangyari ay agad nga na nanghingi ng tulong ang lalaki sa kanyang masterlin sapagkat malakas raw ang bida, mas malakas pa raw ito kesa sa ibang babae kahit na lalaki ito. Sa narinig ay nakangiti nga na nagsaad si Mr. Lin na kaya raw pala na nagawa ng bida na makuha ang puso ng kanyang kapatid, sabay sinabi nga nito na masaya raw siya na makita ang bida. Nang may ibinulong naman si Longlong sa bida na ang lalaki raw na iyon ay kapatid ng basketball captain ng kanilang paaralan, nang nagsaad nga ang bida na wala raw siya sa mood para makipag-away pa sa mga ito at kung nag-aalala raw ito sa kapatid nito ay ito raw ang kausapin ng lalaki at huwag raw itong aasa sa ibang tao, kailangan raw na makagawa muna ng sariling pangalan ang lalaki na iyon bago ito maging matapang. Sa narinig ay nagsabi nga ang lalaki talagang walang asal raw ang bida at parang walang pinag-aralan at magkikita pa raw sila ng bida sa hinaharap. Pagtapos ay makikita na nakalayo na nga ang bida sa mga lalaki na kausap nito kanina. Nang naghihintay sa kanila si Miss Min na nagsabing kung gusto raw ng bida ay kaya niya na talunin ang mga lalaki na nanggulo dito kanina. Sa narinig ay nakaramdam nga ng takot ang ating bida sapagkat kaya nga raw namang wasak ni Miss Min ng pinto sa pamamagitan lamang ng isang sipa mula dito. Sa naisip ay sinabi na nga ng bida dito na di na kailangan sapagkat mas mabuti raw na turuan na lang siya ni Miss Min kung paano makipaglaban para magawa niya na maprotektahan ang kanyang sarili. Sa sinabi ng bida ay agad nga na nagpakita ng pagsang-ayon si Miss Min dito. Nang biglang nagsalita si Longlong na nagtanong na magbo-boxing raw ba ang bida kasama si Miss Min kung hindi ano raw ba ang gagawin ng mga ito. Sa narinig ay niyaya na nga lang siya ng bida na sumama sa kanila para matuto rin ito kung paano makipaglaban at paano maging tunay na lalaki, nang sinagot siya ni Longlong na siya raw ay isang maliit lang na binibini. Nang sinabihan naman siya ng bida na paano raw ba na ang isang lalaki ay magtatago sa katauhan ng babae, kailangan raw nito na matuto lumaban. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa isang magarang bahay na may swimming pool sa loob, makikita ang isang babae na lumalangoy, pagtapos ay agad na nga ito na bumangon sa swimming pool at makikita na isa itong magandang babae na di pa natin kilala kung sino. Nang labis nga ako na nabigla ng mapag-alaman na si Miss Wei pala ang babae na iyon. Nang sa isip nito ay talagang naiinis raw siya sa ating bida, kapag raw na pinipikit niya ang kanyang mata ay naaalala lang niya ang itsura ng ating bida, sabay utos nito sa babae na dalhin raw ng mga ito ang bida sa kanyang bahay mamaya. Nang babalik ang eksena sa paaralan ng ating bida, kung saan nagsaad ang bida na siya raw ay palalakasin ang kanyang lakas sa ngayon pero ang constitution raw niya ay masyado pa rin na mahina. At gusto raw niya na magkaroon ng 8 abs balang araw kung kaya kailangan raw niya na mag-ensayo para doon. Sa narinig ay naisip nga ni Miss Min na ipakita ang kanyang abs sa bida, sa nakita ay agad naman na tinakpan ng bida ang kanyang mata at nilinaw na wala raw siyang nakitang kahit ano, dagdag pa nito na talagang may abs raw pala si Miss Min. Nang lumapit ito kay Miss Min at hinawakan ang abs nito sa isip pa ng bida na ang payat raw na tignan ni Miss Min sa labas kung kaya na di raw niya inasahan na may abs pala ito. Dugtong pa ng bida sa nahihiya na si Miss Min na sigurado raw ang ating bida na nag-ensayo ng mahirap si Miss Min para magka-abs ng ganon. Nang matigilan ang dalawa nang nagsaad si Longlong na may mali raw sa dalawa sapagkat hinawakan na raw ng bida ang abs ni Miss Min pero di pa rin daw pumalag si Miss Min sa ginawa ng bida. Sa narinig ay nagtaka nga rin ang bida na nagtanong kung bakit raw ba na pumayag si Miss Min na hawakan niya ang abs nito. Sinagot naman siya ni Miss Min na kapag raw na gusto ng bida ay gusto rin niya. Sa narinig ay lumapit nga si Longlong sa bida na nagsabi sa mahinang boses na may kakaiba raw sa nangyayari, tanong pa nito na gusto raw ba ng bida na may ipagawa kay Miss Min na ibang bagay. Sa narinig ay naisip nga ng bida na ang babae raw na iyon ay palaging sumusunod sa kanyang gusto kung kaya nasusubukan raw niya dito kung talagang susunod ito. Sabay nagsabi ito na lahat raw ng pera ni Miss Min ay dapat nito na ibigay sa kanya ngayon. Sa narinig na sinabi ng bida ay labis nga na nagulat ang kaibigan nito na masyado raw na diretso ang bida kung magsalita. Sa kabilang banda ay kumukuha na si Miss Min ng pera sa kanyang bulsa, nang nagsabi ito na iyon lang raw ang pera na kanyang dala at ang ibang pera niya raw ay nasa phone niya. Nang sasabihin na nito ang password ng phone niya ay agad naman siya na pinigilan ni Longlong. Sinabi pa ni Longlong na dapat raw na itigil na ng bida ang ginagawa nito sapagkat pang-blackmail na raw iyon sa kanilang kaibigan. Nang nagsaad ang bida na nagtanong kung bakit raw ba na ginagawa ni Miss Min lahat ng kanyang sabihin.
Sa tanong ay sinagot naman ito ni Miss Min na kapag magkaibigan raw ay di dapat na nagsasabi ng hindi at dapat raw na palagi lamang napapayag sa gusto ng kanyang kaibigan. Sa narinig ay nagulat nga ang bida sa pananaw ni Miss Min. Naisip rin ito nung araw na gusto ibigay sa kanya ni Miss Min ang baril na pinakamahalaga dito at nang sinabi nito na sinabi raw sa kanya ng butler na dapat magbigay ng regalo sa kaibigan, at nung araw na nagsumpaan sila na magiging magkaibigan habang buhay. Nang napatahimik sandali ang bida at nagsabi, di raw ganun ang paraan para makipagkaibigan, magkaiba raw ang mga bagay-bagay at kailangan raw na tandaan ni Miss Min na dapat kapag may ayaw na gawin si Miss Min ay dapat raw nito na di gawin, wag raw nito na iisipin na kapag kaibigan na nito ang isang tao ay ayos lang na gawin ang lahat kahit na di naman nito gusto ang isang bagay. Sa sinabi ng bida ay nagsaad lang naman si Miss Min na magaling raw kung ganun. Dahil sa walang kwenta na sagot ni Miss Min ay napaisip na nga lang ang bida kung narinig raw ba ni Miss Min kung ano ang kanyang sinabi, nang niyaya na nito ang kanyang mga kasama na umalis na at magkita na lang sa paaralan bukas. Habang naglalakad ang bida pauwi ay naiisip nga nito na maganda ang kanyang mood sa ngayon, maganda raw ang nangyari sa kanilang ensayo, nang matigilan ito nang maisip niya na parang may nakasunod raw sa kanya at di raw maganda ang kanyang nararamdaman tungkol rito. Sa nararamdaman ay naisip na nga lang ng bida na magtungo sa ibang daan. Nang may batang tumawag sa kanya, inaalok nga siya nito ng kanyang hawak na candy, nang tinanong ito ng bida kung bakit raw ba na mag-isa lang ito sa kalagitnaan ng gabi at nasaan ang magulang nito. Sinagot naman siya ng bata na may ginagawa raw silang social activities na magbigay ng candy sa di nila kilala, at ang kanyang guru daw ay sinabi na ibigay lahat ng candy sa kanyang bag, pag di raw niya nagawa ay di siya makakatanggap ng pulang bulaklak bilang gantimpala. Sa narinig ay naisip na nga lang ng bida na sa panahon raw ngayon ay nakakatuwa na ang mga bata at huli na raw ang lahat para tumanggi pa siya sa alok nito. Nang kukunin na nga ng bida ang candy at nagsabing sasamahan raw niya ang bata na makabalik sa bahay nito kapag nakain na niya ang candy, sa narinig ay nagpasalamat naman ang bata sa kabutihan ng bida. Nang kinain na nga ng bida ang candy ay nagtaka nga ito sapagkat amoy usok nga raw, sabay parang may sumabog sa loob ng bunganga ng ating bida. Pagtapos ay nagising na lamang ito ng gulat na gulat. Sa paggising nito ay may isang malaking babae ang nagsabi na nagising na raw pala ang bida. Nang sumigaw ang bida na ano raw ba ang nangyayari at bakit ganun raw ba ang sitwasyon niya, nakatali ang kanyang kamay pati ang kanyang paa. Sa mga nakita ay napamura na nga lang ang ating bida sa kanyang isip. Napapatanong nga ito kung nasaan siya at anong lugar ba iyon at paano raw ba siya napunta sa ganung lugar, at ano raw ba ang balak na gawin sa kanya ng mga babae na iyon ang lalaking araw ng katawan ng mga ito na lubhang nakakatakot. Nang nagsaad ang bata na sinabihan si Miss Wei na gising na raw ang bida, nang nagsaad ang bida na galit sapagkat napag-alaman niya na si Miss Wei pala ang may kagagawa ng lahat. Iyon raw ay labag sa batas, kidnapang raw iyon, at paano raw ba na ang isang bata ay natuto na kung paano manigarilyo? Nang sinabihan naman siya ng bata na ang ina raw nito ay 30 taong gulang na pero mas bata pa itong tignan kesa sa kanya. Nang matigilan ang mga ito nang inutusan sila ni Miss Wei na umalis sa loob na agad namang sinunod ng kanyang mga tauhan. Nang makaalis na ang kanyang mga tauhan ay sinabihan naman ni Miss Wei ang bida na tumahimik at huwag siyang istorbohin habang siya ay nagtatrabaho. Sa narinig ay sinabihan siya ng bida na ayaw raw pala nito na maistorbo pero tinali siya nito doon. Tanong pa nito na may sakit raw ba sa utak ang babae na iyon. Sa narinig ay napatigil nga si Miss Wei sa kanyang ginagawa at tumayo na labis pinagtaka ng ating bida. Nang nagsaad ito na nung nakaraan raw ay tinakbuhan siya ng bida at ngayon raw ay nilalait siya nito. Palagi raw siyang iniinis ng bida, tingin raw ba ng bida na sa mga ginagawa nito sa kanya ay wala lang siya nagagawin. Sa narinig ay napabuntong hininga na lang ang ating bida na nagtanong kung bakit raw ba siya tinali ni Miss Wei dahil lang sa ganung rason. At alam naman raw niya na walang interest sa kanya ito noon pa kung kaya bakit. At para daw sa kaalaman ni Miss Wei ay marami pa raw siyang homework na gagawin sa bahay niya, sabay banggit nito sa pangalan ni Miss Wei at ng kumpanya nito. Naisip nito na iyon pa rin daw ang kasalukuyang head ng kanilang pamilya at ang pamilyang iyon raw ay napakaraming koneksyon sa industriya, at sa oras na malakas na raw ang kapangyarihan ay gumagawa na raw ng masama si Miss Wei gaya ng ginawa nito sa kanya ngayon. Ang Hongfeng Group, ang negosyo na kalat sa buong bansa at ang pinakatanyag na negosyo sa buong bansa nila. Dagdag pa nito na ang mga lalaki raw sa mundo na iyon ay malaki ang tingin kay Miss Wei na parang isang goddess kung kaya na di raw ito pwede na ma-inlove sa kanya ng basta-basta na lang. Tanong pa nito na tingin raw ba ni Miss Wei na naniniwala siya rito na gusto niya siya,
At gusto raw siya nitong gawing artista, bakit nawawalan na raw ba ng artista ang kumpanya nito? At sasabihin raw niya ang totoo, wala raw siyang ideya kung ano ang gusto nito at ayaw na rin daw niya na malaman pa, ang gusto niya lang raw ay mabuhay ng payapa at tahimik, kung kaya napakawalan na raw siya ni Miss Wei ngayon. Sa mga narinig ay napasabi na nga lang si Miss Wei sa may seryosong mukha na talaga raw ba, kung ganun na ang kaharap raw pala niya ay di ang taong si Zhang Hao. Sa narinig ay labis nga na nagulat ang bida, dugtong pa ni Miss Wei nung araw daw noon ay nag-iba na ang bida kung kaya na din na raw ito ang Zhang Hao na may-ari ng katawan. Makalipas ang sandali ay pinakawalan na nga nito ang bida para makapag-usap sila ng maayos. Nang nagtanong ang bida na ano raw ba ang ibig sabihin ni Miss Wei kung di raw siya si Zhang Hao, sino raw ba siya? Sinagot siya ni Miss Wei na ang daming pagbabago raw ang naganap sa bida at nakagawa raw siya ng maraming research. Tanong pa nito na alam raw ba ng bida kung ano ang tunay na ugali nito noon. Ikaw ay nanggaling sa single na pamilya at ang iyong ama lamang ang kasama mo at nakatanggap ng pag-aaral na magluto sa iyong ama. Pagdating sa paaralan ay mahusay sa lahat ng gawain, kung kaya na nagkagusto lahat ng babae rito sa kanyang paaralan. At ang sinasabi raw sa kanya ng mga babae noon ay mabait, cute at maalalahanin na lalaki. At sa kasalukuyan raw ay di pwede na matawag na ganun ang bida dahil ibang-iba na raw ito na parang di na ito ang tunay na may-ari ng katawan. Sa narinig ay napaisip na nga lang ang bida na masyado raw na maingat si Miss Wei, di raw niya inaasahan na malalaman ng iba ang kanyang sekreto. Dahil raw sa pulang buwan, kung kaya ganun, at naghahanap pa lang raw siya ng paraan na makabalik sa kanyang mundo, kung kaya na wala na siyang oras na alamin pa ang patungkol sa nakaraan ng katawan niya, pero di raw siya makapaniwala na dahil lang sa ganun ay naisip na ng babae na iyon na di siya ang may-ari ng katawan. Nang matigilan ito nang nagsaad si Miss Wei na ang pinagtataka pa raw nito ay di raw masaya ang bida sa tuwing nakikita niya siya. Sa narinig ay napatanong naman ang bida na ano raw ba ang dapat niya na ikasaya dahil raw ba nasikat ito kaya dapat na siya na matuwa. Sinagot siya ni Miss Wei na di raw sa ganun kasi raw ay matagal na siyang hinahangaan ng bida. Sa narinig ay napuno nga ng takot ang ating bida na maisip na baka raw na ang nakaraang may-ari ng katawan ay may pagtingin kay Miss Wei. Nang nagsaad pa si Miss Wei na sinabi raw ng bida sa internet noon na may gusto ito sa kanya at kung ayaw raw na maniwala ng bida ay pwede nito na tignan kung gusto nito. Sa narinig ay agad na nga nakinuha ng bida ang kanyang phone at hinanap sa internet ang kanyang komento o kaya post na may kinalaman kay Miss Wei. Nang makita nito ang mga nakaraang post at ang isa ay nagsabing ako ay nagtapat ulit at talagang maganda na mang-reject ng iba. Sabay laking gulat nga ng bida nang kanyang makita ang post ng dating may-ari ng katawan patungkol kay Miss Wei, nakasaad doon na di raw ito makapaniwala na may kagaya ni Miss Wei na nabubuhay sa mundo. Nang may nagsabing di maganda kay Miss Wei ay agad itong pinagtatanggol ng dating may-ari ng katawan sa komento, dagdag pa ng isang post na kung may maaari raw ba na bigyan pa siya ng iba ng litrato ni Miss Wei. Siya raw ay mag-aaral ng matindi para maging lalaking karapat dapat kay Miss Wei at siya raw ay natatakot na baka may mahal na si Miss Wei. Sa isip ng bida na tinitignan na raw niya ang mga post ng nakaraang may-ari ng katawan at sa mga ikatlong buwan raw ng post nito ay tumigil na siya pero di raw niya inaasahan na sa mga year ng post nito ay may ganito. Nang lumapit sa kanya si Miss Wei at nagsabing mukhang di raw pala interesado ang bida sa kanya at di gaya ng iba niyang fan. Wag raw na sabihin ng bida na may amnesia ito kung kaya na parang naging ibang tao ito, dahil ang mga tao raw na nagkakaroon ng ganung bagay ay talagang parang nagiging ibang tao. Pero kapag ganun raw ang sitwasyon ay kailangan ng tao na mag-aral muli, pero iba raw sa sitwasyon ng bida sapagkat nagkaroon pa raw ito ng kakayahan na lumaban na wala naman ang dating may-ari na kakayahan na gawin iyon. At nakita raw niya sa game record nito na nakapasok na agad ito sa top 100 ng pinakamagaling kahit na isang buwan pa lang ito na naglalaro at nakita raw niya sa nakaraan ng bida na di pa nito nilaro ang laro kahit isang beses. At nagawa pa raw nito na makalaban ang isang gangster kahit na mag-aaral pa lamang ito at para raw sa kanya na di iyon kaya na magawa ng tunay na may-ari ng katawan. Kung kaya na siya raw ay pupusta na nag-iba ito at nagpalit ng kaluluwa. Nang nanlaki ang mata nito nang sinabi ng bida na totoo raw na napunta ang kanyang kaluluwa sa taong iyon, sabay tawa nito nang nakakatakot at nagsabing baliw raw si Miss Wei. Walang normal na tao ang ganyan kung mag-isip. At kahit na nag-iba raw ang kaluluwa niya, ano naman raw ang gagawin ni Miss Wei kung ganun nga. Sa narinig ay masaya nga si Miss Wei dahil nakita niya na may katulad silang ugali ng bida. Nang tinanong siya ulit ng bida na kung iba na raw ang kaluluwa niya, ano raw ba ang gagawin ni Miss Wei kung ganun nga. Nang sinagot siya ni Miss Wei na ang kanilang team raw ay nag-aaral patungkol sa pulang buwan,
Sa narinig ay labis nga na nagulat ang bida at kanyang naalala ang pulang buwan na dahilan kung bakit siya napunta sa lugar na iyon. Nang nagsaad si Miss Wei na sa nakita raw nila sa bida ay nagbago raw ang ugali nito nung oras na nagpakita ang pulang buwan kung kaya na baka may kinalaman raw ang pulang buwan sa nangyari sa bida. Sa narinig ay agad naman siyang tinanong ng ating bida kung paano ito nakakasiguro na ganun nga. Sinabihan naman siya ni Miss Wei na kapag raw handang makipagtulungan sa kanila ang bida ay sasabihin raw niya dito kung bakit. Sa narinig ay parang nag-alinlangan nga ang bida, nang sinabihan siya ni Miss Wei na huwag mag-alala sapagkat sisiguraduhin raw niya dito na magiging ligtas ito at di nila ito gagawa ng eksperimento o kahit na ano, at nakasaad raw sa notebook na iyon ang mga bagay-bagay patungkol sa lahat kung kaya na maaari raw iyon na matignan ng bida kung gusto nito. Nang nagtanong naman ang bida kung may ibang tao pa raw ba ang gumagawa ng research patungkol sa pulang buwan. Sinagot siya ni Miss Wei na siya lang raw ang gumagawa ng bagay na iyon. Sa narinig ay pumayag na nga ang bida dahil iyon rin naman ang kanyang balak at titignan na raw niya ang patungkol sa contract. Sa isip pa nito na di raw niya inaasahan na may mga tao pala sa mundong iyon na nakakaalam patungkol sa pulang buwan pero di raw niya alam kung ano ba talaga ang pulang buwan kung kaya na parang isang sugal raw na makipagtulungan sa mga ito. Pero agad na nga niya na binaliwala ang kanyang mga iniisip dahil naisip niya na wala na siyang magagawa pa at si Miss Wei lang ang makakatulong sa kanya. Pagtapos ay sinabihan nito si Miss Wei na aalis na siya sapagkat baka hinahanap na raw siya ng kanyang mga pamilya. Nang sinabihan siya ni Miss Wei habang nakangiti na sana raw ay di na siya paghintayin pa ng bida sa pagkakataon ngayon, dahil kung gagawin raw iyon ng bida, nang di na nito tinapos pa ang sasabihin nito at hinawakan ang bida at inuntog sa pader, sa nangyari ay tinanong nga ito ng bida kung ano ang ibig sabihin nito. Sinagot nito ang bida na iyon raw ang sagot nito sa kanya nung nakaraan. Sa sinabi ni Miss Wei ay napuno nga ng pagtataka ang ating bida, nang biglang nagpakita ng kamay si Miss Wei na halatang papalo sa puwet, sa nakita ay nagsaad nga ang bida na kung may sasabihin raw si Miss Wei ay di na raw dapat nito na gamitin pa ang paraan na iyon. Di na siya pinakinggan pa ni Miss Wei at agad na pinalo ito sa puwet, makalipas ang ilang sandali sa ginawa ni Miss Wei ay labis nga na sumakit ang puwet ng bida na isip pa nito na talagang masamang babae raw si Miss Wei. At tatandaan raw niya ang ginawang pangmamaliit sa kanya ng babaeng iyon pero sa ngayon ay kailangan na raw muna niya na umuwi sa bahay sapagkat ang kanyang phone raw ay kanina pa nagri-ring at alam niya na ang ate niya ang tumatawag kanina pa. Maya-maya ay nakauwi na ito sa kanyang bahay, sa pagpasok nito ay nakita niya ang kanyang ate na mukhang aalis ng bahay kaya tinanong niya ito kung bakit aalis ito, nang di na siya sinagot pa ng kanyang ate at agad siya naniyakap dahil na-miss niya raw ito ng sobra. Sa nangyari ay naisip nga ng bida na balak raw na lumabas ng kanyang ate para siya ay hanapin, nang sinabi pa nito sa kanyang ate na humihingi raw siya ng tawad na nag-alala ito sabay tanong na nasaan raw ba ang kanyang ama at ang kanyang ina. Sinagot siya ng kanyang ate na nasa kwarto na raw ang kanilang mga magulang tanong pa nito na saan raw ba nagpunta ang bida at na late ito ng uwi, sinagot siya ng bida na nag-shopping raw siya at nakalimutan na niya ang oras. Dugtong pa nito na kailangan na raw niyang maligo dahil pinagpapawisan na raw siya, nang pinigilan siya ng kanyang ate na labis naman na pinagtaka ng bida, nang tinanong siya ng kanyang ate kung nag-shopping raw ba ang bida kasama ang isang babae dahil may naaamoy raw siya na pabango ng isang babae sa bida, at doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood.